What's up mga tamago, Arinola Gusayin sa inyong lahat, and eto na naman, panibagong episode na naman natin dito sa Heroes of Mavia. At gaya nga nung sinabi natin last episode, ngayon magtuturo naman tayo kung paano gumawa ng home base or yung base militar natin, depensang marino mga tamago. So wag na natin patagalin to, let's go. Make sure to watch until the end of this video mga tamago, kasi i-reveal natin yung isa kang tinatago nating sikreto, isa tong major secret ha sa pagbubuo ng napakalakas na depensa. Ito para hindi ka 3-star ng iyong mga kalaban. But anyway mga tamago, balik tayo rito, no. Ang pinaka nagustuhan ko rito, pwede mo nga siyang i-zoom in and i-zoom out. So kapag naka-zoom out yan mga tamago, kitang-kita nyo yung structure at itsura ng buong mapa mga tamago. So naandito po yan, meron pang mga bato-bato dito, pwede mo namang i-remove yan. So remove natin tong rock na to, nang sa ganon pwede nating maiayos etong mga buildings na naandito. Kasi kapag may harang yan mga tamago, no, na mga bato-bato dyan, hindi mo mailalagay, mabablock, baga pupula yan. Parang ganito, tignan mo ha, ayun hindi mailagay kasi may batong maliit dun So kailangan linisin mo muna yan mga tamago. Since etong headquarters natin, level 2 na nga, pwede na tayong gumawa rito ng bakod. Yung bakod, ito, syempre, pag may bakod ka, hindi ka basta-basta mapapasok ng inyong mga kalaban. Kasama na rin dito, no, available na rin sa atin ang sniper tower at turret. Sa turret natin mga tamago, dalawa ang pwede natin gawin. Nagkakahalaga to ng 250 gold. Yung sniper tower naman ay 1,000. 50 gold lang itong wall na pang depensa. Kaya lang mga tamago, hindi naman pwedeng isang wall lang ang ilagay mo dyan. Maraming wall. So maraming 50 gold ang kailangan mo. Kapag beginner ka pala mga tamago, wala ka talagang magagawa kasi napaka-limited ng capacity mo para talagang mag-barricade dito or gumawa ng isang matinding depensa. Pero may mga technique naman dyan para hindi ka basta-basta malusob at mapahirapan mo ang inyong mga kalaban. Kumbaga nasakop ka ng hindi basta-basta, nasakop ka ng lumalaban. So sa akin kasi ang pinapriority ko dito mga tamago ay etong headquarters natin. So pinalilibutan ko yan ng mga building na pwedeng magpagulo at pwedeng unahin ng mga mananakop. So ipwesto na muna natin yan ng pabilog at mamaya babarikadahan natin yan ng wall. So itong rally point kailangan na andito. So ngayon start na tayong magbakod muna. So armory, punta tayo dyan. Then pumunta tayo sa depensa wall, pindutin natin yan. And nakalagay dito build. So build lang natin 50. Then dalhin natin, idadrag lang naman yan katabi nitong gusto mong bakuran. So bakuran na natin yan mga tamago, no. Ganyan lang po magbakod. Oy, teka, may butas ata dito. Kailangan dikit-dikit yan So ayan. So sa kasamaang palad mga tamago, naubusan tayo ng gold. So syempre ang diskarte natin, bumatel tayo. Hanap tayo ng madaling apihin dito. Ito, wala siyang depensa, kaso wala rin siyang pera. Next natin. At ayan, tignan natin kung makakailan tayo, no. Ano ba naman itong nakakita natin? Walang pera, wala siyang gold Pero sige, pwede na yan. Marami naman siyang oil. So okay lang din. Sulit na sulit pa rin yun. At ito pala, may depensa pa palang marino dito. Hindi natin nakita to sa turret na to. Pero okay lang yan. Panis na panis natin yan. And there you go mga tamago. 3-star. Syempre, shield has been activated. So hindi na natin pwedeng apihin yun kasi may shield na siya. So mga tamago, dito sa base natin at dun sa previous battle natin naka-accumulate tayo ng 354 gold. Enough na to para makabuild ng isang turret. Kasi 250 lang naman to So mag-build tayo niyan. Select lang natin, then build. So ilagay natin siya mga tamago dito sa mga potential na pwedeng bagsakan ng mga troops ng kalaban. At syempre, ang ginagawa ko dyan, yung depensa na yan ay dinedepensahan ko ng mga pangpagulo. Katulad nito, ayan kumbaga para pag nag-deploy yung kalaban dyan, ang aatakihin ng kalaban is yung gold collector. So ito, ilapit lang natin ng konti itong oil rig. The more na layo-layo mga tamago ang inyong mga structure or building dito sa Heroes of Mavia, the more na magko-consume ng time ang inyong kalaban sa pag-atake sa inyo. At syempre dahil beginner mode nga lang muna ito, kukunti pa ang ating resources. Kaya ang pinaka-technique dyan mga tamago, ilayo nyo itong engineer hat mga tamago, no, para mahirapan po na maka 3-star ang kalaban nyo. Ibig sabihin may remaining structure kayong nakatayo. Try nating maubusan sila ng oras. Yan kung hindi niya kagad makikita yan. So ito yung mga ginagamit na strategy kapag ikaw ay nagsisimula pa lang sa Heroes of Mavia. Pero within a day mga tamago, kaya nyo palakasin kagad yung base nyo. So ako, mga atake muna ako rito ng kalaban, mangluluts at kukumpletohin ko yung aking mga wall and turrets para madepensahan itong aking base. Marami pa tayong topic na pwede natin talakayin dito sa Heroes of Mavia, kaya mag-stay tuned kayo dyan, subscribe, like, and click the notification bell na rin. Comment nyo dyan kung anong nakikita nyo na future nitong immersive game na Heroes of Mavia. So let's Mike Tamago, ingat kayo, Tamago out.